Yan. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Bago tayo mag-start, usin muna natin yung camera natin. Yan. So, binabati ko po ang lahat ng mapagpalang umaga. Binabati ko po muna, una-una sa lahat, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang aking Ama na El Jehovah Elohim. At binabati ko rin po ang pinakamamahal kong asawa na si Maestra Yero Pitala. At binabati ko rin po lahat ng mga members dito sa lahat ng iba't ibang samahan. Yan. Okay. So binabati ko po lahat ng members ko po dito sa Alpha Royal Golden Military Legion Against Crime, Illegal Drugs, Corruption, and Terrorism. No? So binabati ko rin po ang aking mga member dito sa Divine God, Benevolent Missionary International. No? So magta-topic tayo today. Oo. Bago tayo mag-start, shake muna natin itong ating chocolate. Diba? Ito ang ating paborito, kakaulat, no? Made in Barcelona since 1933, no? Batido de Cacao Cocoa Milk. Yan, paborito ko to eh. Saan daw to nabibili? So, mabibili natin to sa SNR, no? Pwede rin sa online, no? Yan. Masarap yung ano, yung original talaga. Mayroon naman nakalagay dito, no added sugar. Kung sabihin, wala siya sugar na kasama. No? Ayan. So, bago tayo mag-live, may malaga akong paalala sa inyo today. Huwag niyo pong kalimutan na ibahagi ito sa lahat. Ang mga mensahe na to, don't forget na i-like at i-share itong mensahe na to para lumaganap po sa lahat ng mga members saan man dako ng mundo, no? Bago tayo mag-live, no? Maraming mga tao ngayon na samot-saring mga opinion, maraming tao na walang alam sa programa ng Diyos. Totoo yan. Marami namang nagmamagaling na hindi nila alam yung tunay na kaalaman ng Diyos. Alam niyo po ba ang itinuturo ko sa inyo ay hindi kaalaman ng pangtao, kundi karunungan ng Diyos? Yan ang sasabihin ko sa inyo. Yan po ang topic natin. Ano po ba ang katuruan ng tao? Ang tao kasi pag nagtuturo may hangganan. Pero pag ibinuksan ko sa inyo ang kalaman na hindi pang tao, na mula sa Diyos, walang hangganan yun. Eternal life, no? Infinity life, kumbaga, walang katapusan na buhay. Sino po bang gustong magkaroon ng gano'n na buhay na walang hangganan? Diba? So, paano kayo magkaroon ng buhay na walang hangganan kung hindi naman po kayo nakakasunod sa programa ng Diyos? Ang masasabi ko lang po at may papayo ko po sa lahat, walang kahit isa man sa atin o kayo, mga tao dito sa mundo, na pangunahan po o diktahan ang mensahe ng Diyos. Tao po ang susunod sa Diyos sapagkat itong mundo na ito na ginagalawan natin ay pag-aari niya lamang at hindi po ninyo pag-aari. Tandaan niyo po yan. Ang buhay po ninyo ay nilikha niya at wala pong karapatan sino man sa inyo na questionin siya. Tandaan nyo yan. Dahil una sa lahat, bakit mo ko-questionin yung lumikha lamang sa iyo? Walang karapatan ang sino man mag-obserba sa kanya. Dahil hindi ninyo kayang tumpasan o higitan ang kaalaman ng Diyos sapagkat ang kaalaman nyo ay pang tao lamang. Diba? Nakita nyo ba ang programa ng Diyos ay hindi lamang sa panggagamot, kundi pati doon sa tinatawag na magandang buhay ng bawat tao na matamasa nila ang kaginawaan. Sinong gusto na yung wala ka na binabayarang kuryente tsaka tubig na libre lahat? Diba? Kung gusto mo yung ganong bagay, sundin mo yung programa ng Diyos. Huwag yung programa ng gobyerno na sumisira sa tao. Dapat ang sundin mo ang gobyerno ng Diyos na makatulong sa iyong buhay, na hindi ka magkaroon ng sakit sa ulo or maging pasakit sa buhay mo. So binabati ko po muna lahat. Shout out po sa lahat ng mga nanonood sa akin today. Huwag niyo pong kalimutan na i-follow po yung aking YouTube channel na Gintong Mandirigma, no? Doon ko po ina-upload yung mga video po natin na mga na live ko na po dito. Kaya ko po doon i-upload para po in case na ma-delete po dito sa Facebook account, meron po tayong naka-backup na mga videos na pwede po ninyong mapanood, no?
Yan. So, ang programa ng Diyos ay napakaganda niyan. Hindi yan ordinaryo na kagaya sa iniisip ninyo na basta-basta lang. Na okay na ito. Hindi na. Yan. Yan. Lakiyuan natin para makita nyo ako. Kasi akala ng iba, pag nagprograma ang Diyos, ordinaryo lang. Hindi nila alam, ang programa ng Diyos ay napakaganda. Bukod tangi sa lahat. Ang programa ng Diyos, hindi yan kagaya sa iniisip ninyo. Mahirap. Totally, madali lang programa ng Diyos. Magtanim kayo. Magtanim para makakain. Bakit naghahangat kayo ng ginto at pera sa mundong ito na maubos naman yan? Ang dapat ninyong taglayin, yung kaalaman na bukod tangi sa lahat na makatulong sa iyong pamumuhay, hindi yung bagay na nakakasira sa iyo. Kasi marami ngayong mga tao ngayon nag-i-interest sa isang bagay na hindi naman sa kanila. May mga tao pa na gumagamit ng mga salita na hindi maganda, na hindi naman dapat. Alam niyo po ba ang katotohanan mula sa Diyos? Siya lamang ang nakakakilala sa sarili niya, hindi kayo. Kahit naman mapakita sa inyo yung mabuting gawa, masama pa rin sa paningin niyo yun dahil demonyo yung iba sa inyo. Huwag nyo nang gamitin sa akin yung lingwahe na salita na sa mabuti lang po makikita. Kahit naman mabuti ang ginagawa ng kapwa mo, masamain mo pa rin. Kasi ang gusto mo, makalamang kang hayop ka. Yun naman talagang utak ng tao. Utak tultul. Alam nyo, totoo lang. Yung mga nagsasabi sa inyo na huwag kayo maniwala sa programa ng Diyos, alam nyo, yan yung mga sulsol ng mga demonyo. Napasok sila ng demonyo. Bakit? Hinuhusgahan kanila base dun sa panlabas mo na anyo. Meron kasing time na kagigising ko lang, hindi naman talaga ako mahilig mag-ayos-ayos eh. Ay grabe. Katakot-takot na panlalait ng inabot ko. Alam nyo ba, ang panglalait na mga inabot ko sa ibang mga yan? Ha? Sila nasa loob pa ng mga organisasyon nila, spiritual din. Ano sabi niyo sa akin? Adik ako? Manluloko ako? Scammer ako? Ano pa ba? Ang pangit ko? Grabe naman kayo manlait. Tapos, yung nakita nyo yung kasama ko sa larawan at sino yung bit-bit ng Adriano de la Concepcion? Kita nyo ba yung bata na bit-bit niya? Walang iba kundi ito yun. Ang nilalait nyo, na mismong anak na original. Pag nilait mo ang anak, nilalait mo ang ama. Tayo ay kawangis ng Diyos. Wala tayong karapatan manghusga ng kahit sino man. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo. Kahit ikaw pa yung pinakamayabang sa buong mundo. Kahit ikaw pa yung pinakamahirap sa buong mundo. At saka kahit ikaw pa yung pinakaubod ng sinungaling sa buong mundo. Wala kang karapatan manghusga sa anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos pag magalit yan, dilubyo ang abutin sa inyo. Hindi ba kayo nag-iisip? Mas masarap pa yung hinihiling mo yung bagay na maganda. Na divine, gabayan nyo po kami sa lahat ng oras. Iligtas nyo po kami sa disgrasya. Sapagkat igagranted yan ng Diyos. Dahil yung nakikinig sa katawan na ito, yung Diyos. Pero pag hiniling mo yung isang digmaan, pang-spiritual, ora mismo hindi ka makabangon. Kahit gumamit ka pa ng dummy account o fake account, alam na ng Diyos kung sino ka. Bakit ka nagtatago sa pangit mo na account or fake account? Because may ginagawa kang anomalya na ayaw mong malaman ng ibang tao. Tama? Ito, humaharap ito sa inyo. Tao ito, original. Nilalait ninyo. Baka hindi ninyo alam, ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao at siya ay naglingkod sa tao. At siya ay nagbigay ng mensahe sa tao. Bakit? Nung sinabi ba noon sa kasulatan na ang Diyos ay nagkatawang rebulto? Hindi naman Bakit sumasamba ka sa rebulto? Di ba? Kasi hindi mo alam yung kaaralan ng Biblia. Nag-aaral man kayo ng Biblia, pero iba naman natutunan nyo. Wala kayo natutunan na mabuting aral. Wala eh. Nag-aaral ng divine word, tapos ang lumalabas sa bunganga, puro paninira. Kasi ang tunay na nag-spiritual, hindi kailangan makipag-away sa kanyang nalalaman dahil alam niya higit siya sa lahat. Dahil alam niya ang kaalaman niya ay mula sa Diyos. Diyos lang nagbigay sa iyo ng kaalaman, wala kang karapatan na sino man na tao na laitin mo. Kahit ako pa, wala kang karapatan. Sapagkat lahat tayo nabubuhay sa mundo dito ay nilikha ng Diyos
ayon sa kanyang kawangis. Pag nilait mo yung tao na yan, nilalait mo yung Diyos mo na lumikha sa kanya. Ganun yun. Ha? Kaya wala kang karapatan na subukin yung ibang tao dahil hindi naman ikaw si Satanas. Dahil ang gawain ni Satanas ay manubok ng kapwa-tao niya. Ha? Yan ang gawain ni Satanas, manubok ng tao. Dahil yun ang misyon niya at role niya sa mundo na subukin yung tao. Bakit mo inuugali yung ugali Satanas na subukin mo siya? Na pwede ka naman mabuhay nang wala kang tinatapakan na tao, na wala kang ginagambala, di ba? Ganun yan eh. Oh. Eh kung talagang matino ka talaga, nag-spiritual ka, magpakabuti ka. Tapos meron pa ako nakita dyan. Yung pangalan na Rod Villanueva, i-mention name na kita ha. Binabawalan niya ako mag-post ng mga simpleng mga paalala o dasal na ibibigay ko sa inyo. Para lalo nyo makilala ang Diyos. Alam mo, Rod Villanueva, ikaw nga, yung sarili mo, bisyonado ka nga sa alak at sigarilyo, magpakilala ka pang PBMA ka. Uy, tandaan mo ang PBMA, hindi nakikita sa ID, ha? Hindi nakikita sa singsing, kundi sa mabuting gawa. Yung gawa mo na nga yan, naninigarilyo ka, umiinom ka ng alak, ha? Rod Villanueva. Tapos may gana ka pang manita sa akin na hindi na makita pinakialaman. Eh ngayon kung magturo ako sa tao ng kaalaman ko man yan, hindi man galing sa iyo yan. Ang kaalaman ng mabuti ay itinuturo sa tao para matuto sila ng mabuti. Ha? Dapat ang bawalan mo yung sarili mo kasi sugapa ka sa alak at saka sigarilyo. Walang hiya ka. Ha? Taga Cebu ka pa nang hinayupak ka. Hinayupak tawag dyan. Hinayupak. Sinabihin nyo, nag-aala siya, hayop yung ugali niya. Tapos nagpapanggap na mabait. Mahirap yan. Taong lobo tawag dyan. Kaya nga, yung taong lobo, makilala mo yan doon sa salita niya, pero yung sa gawa niya, malayo sa sinasabi niya. Ako hindi ko kailangan makipagbaitan sa inyo, lalo na kung plastikado kayo. Dahil yung sama namin, ayaw namin dito ng peke at saka plastic na tao. Totoo dito. Gusto niyo pala ng totoong kausap, hindi magpakatotoo kayo sa sarili niyo. Di ba? Ganun yun. Unahin niyo magpakatotoo sa sarili niyo. Kasi kahit totoo naman kausap niyo, niloloko niyo pa. Kasi gusto niyo gaguhin at pirahan. Tama, di ba? Yan naman ang ugali niyo eh. Ito si Rod Villanueva na taga Cebu, mangkukulam yan. Pakilala kang PBMA sa akin na ganito ka nakatagal, pakialam ko sa iyo. Kahit ikaw pa pinakamatanda dyan sa buong mundo, na gano'n ka makatagal dyan sa organisasyon na yan. Ha? Kung matandang paurong ka naman, ha? Walang kwenta yan. Yung edad mo na tinanda mo sa isang organisasyon, kung gago ka naman, walang kwenta yan. Mas masarap yung tumatanda ka na may mabuti kang aral at saka gawa. Ha? Di na baling tumatanda ka, at least hindi ka nangano ng kapwa mo, hindi ka nangaharas, hindi ka nang sasagasa. Ha? Gamit ka pa ng dami account mo. Kahit anong lingwahe gamitin mo, yung Aramaic nga, hindi mo kayang sagutin eh. Lingwahe mo lang, yan lang ang alam nyo. Yung lingwahe na yan. Kung pupunta ka sa lahat ng mga kalaman, hindi naman Tagalog ang lingwahe ng Diyos at English. Hindi rin naman Bisaya. Alam niyo yung lingwahe niya? Aramaic. Mahirap maunawaan ng taong mapagmataas. Mahirap unawain niya ng mga taong mayayabang. Mahirapan maunawaan niya ng mga taong piling may alam na nagmamagaling. Ha? Mga taong walang alam, paraya silang lata na pag sinipa mo, kumakalansing. Ganon yan. Bantayan mo yung ugali ko. Bantayan mo ugali mo dahil hanggang ngayon hindi mo pa rin malinis yung katawan mo tsaka pag-ugali mo. Simula noon, naninigarilyo ka. Hanggang ngayon, manginginom ka pa din. Ano ba naman yan? Tapos ako na nagbigay ng kaalaman dito, libre man yan. Kaalaman ko man yan. At saka wala kang karapatan utusan ako. Buhay ko to. Buhay mo nga, hindi ko pinakialaman eh. Kahit mukha ka pang unggoy dyan. Ayoko sana man lait eh. Kaya lang, nakakabastos din kasi pag sobra na. Diba? Kailangan, lagyan mo ng barikada para di ka abusuin. Ang kabaitan ko, para lang yan dun sa mga mabait din sa akin. Hindi sa lahat ng tao, no? Na walang
hamak kung hamakin ka. Hindi ko kailangan sang-ayunan yung maling payo sa akin ibang tao. Ha? Marunong ako makinig sa tao may mabuting kalooban. Ha? Hindi ako marunong makinig sa mga taong mayabang, mapangmanipula, mataas ang tingin sa sarili, nagmamagaling. Nakakala mo alam nila ang buong pangalan ko. Hindi mo nga alam yung pangalan ng Ruben Derclus Sr. Na buong bawat titik yan, di ninyo alam. Alam nyo, mas maganda yung makikinig na lang kayo para dagdag kaalaman. Magpasalamat ka kasi may nagtuturo ng ganyan, libreng kaalaman. Hindi kagaya sa inyo, ha? Pakikialaman mo yung buhay ng kapwa mo na hindi mo naman iyan pinagpaguran. Pakialaman mo yung buhay mo kasi basura na nga, hindi pa umaangat. Dayo ka ng ibang lugar para na makitagay, di ba? Alam ko yan. Sos. Nakaano ka na sa akin, pinaimbestigahan ko yung pagmumuka mo. Tapos sabi mo, hindi ka mahilig sa gulo o away. Pambabastos yung ginagawa mo sa social media, pangangaway na rin yan. Ako kasi nagpapaliwanag lang ko, ganyan lang talaga ugali ko. Emotionally akong tao. Hindi sa akin pwede yung bagay na babastusin mo yung kapwa mo tapos gusto mo galangin ka. Malabo naman sa araw yung hinihingi mo. Kung gusto mong respetuhin ka, matuto kang rumespeto dito sa aming samahan at sa akin na wala namang ginawa sa iyo masama at hindi ka naman pinakialaman. Kasi kung uugaliin ko yung ugali ninyo, mahilig makialam, baka masira yung buhay mo. Sasabihin ko sa iyo, kahit saan ka pupunta, laging may nakabang sa yung sniper. Sinasabi ko sa iyo, di mo kilala ugali ko? Kilalanin mo yung babanggain mo, ha? Kasi kahit tulog ka, o hindi kang mawala ng buhay. Yan ang tinatawag na spiritual snipe na hindi nakikita ng tamang anak. Meron nga dyan, natutulog lang sa sobrang sama ng ugali, hindi na nagising. Alam nyo ba, bakit po? Kasi may ginawa po silang hindi maganda sa kapwa nila. Yan ang katotohanan. Tapos palabasin po nila na mabait silang tao. Nakikita naman sa gawa, malayo naman doon sa sinasabi nila. Meron nga dyan, nawala ng ilong, sasabihin niya, hindi daw siya sinungaling. Nawala yung ilong niya, napihingas dito. Kasi, palatandaan niya na ganun ka talaga kasinungaling na tao. Meron pa yun, yung iba yung kinukwento ko sa iyo, iba rin ito, ha? May mga taong palatandaan na malaman mo kung may ginawa silang kalukuhan, may mga diferensya sila sa pagbumuka nila at sa katawang nila. Alam nyo ba kung bakit nagkakasakit ang tao? Dahil sa kasalanan. Kasalanan ng paggawa ng kwento na hindi naman tunay. Kasalanan ng pakikialam mo sa kapwa mo. Dahil lang sa kanilang paniniwala at pananampalataya, kung nagbabasa ka ng divine words, alam mo yung batas ng rules and regulation ng buong kaalaman na kasalanan ng paglabag sa sariling paniniwala. Kahit magbasa ka ng Biblia, nandyan yan nakalagay. Hindi na kailangan pa ibato sa'yo o isampal sa mukha mo yung Bible verse kung talagang matino ka na nagbabasa niyan. Sa bagay, hindi ka naman matino kasi yung ginagawa mo, bisyonado kang tao. Hindi ka ba nahiya? Ang sinisita mo yung walang ginagawang masama. Pero yung sarili mong puwing, hindi mo makita. Ganun ka kabulaan at kabulag sa iyong sariling gawain. Proud ka pa. Mahirap yung magugas kamay ka. Sa mga harap ng tao na ginagawa mo naman kitang-kita yung masama. Lahat ng tinuturo ko po dito sa inyo, sarili ko pong kalaman yan. Hindi yan galing sa ibang tao, hindi yan galing doon. Galing yan dito mismo sa akin. Libre ko po binigay yan kasi para mapalapit kayo sa Diyos mismo. Maging mataas pa at maging matatag pa po yung paniniwala at pananampalataya nyo sa Kanya. Iyan po yung katotohanan. Hindi ba't sinabi ko sa series ko nung panahon? Ha? Kung taasa yung paniniwala, kami pa mismo mulapit sa inyo, ha? Hindi naman kami lumapit sa iyo, Ikaw ang lumapit dito, tapos bakialam ka pa. Alam mo, programa ng Diyos, napakaganda yan. Napakasarap yan. Pag talagang minahal mo yung aral ng Diyos, takot kang gumawa ng masama, Alam mo yung masama na gawain? Yung mga bagay na yan, sinasabi ko. Pag inom-inom, barkada-barkada, paninigarilyo. Pero hindi naman lahat ng tao perpekto. Pero hindi rin naman lahat ng tao kagaya ng ugali mo, basura. May mga nagbibisyo minsan dahil because of stress. Pero may karapatan silang magbago. Hindi naman lahat ng tao masama sa mundo.
Meron nga ako kilala may nagbibisyo. Nung nakita ko siya, binatukan ko siya. Sabi niya sa akin, pare, bakit mo naman ako binatukan eh? Kasi yung sigarilyo mo, inuubos mo, hindi na nga kaya ng baga mo. Di ba? Alam mo, sabi sa akin ng kakilala ko niyan. Kasi bro, stress ako sa ganito, sa ganyan eh. Sabi ko sa kanya, kung stress ka, wag mo daan sa ganyan. Ha? Uunahin mo ubusin yung buhay mo kaysa tapusin mo yung problema mo. Unahin mo tapusin ang problema mo, wag yung buhay mo. Kasi yan ay regalo ng Diyos. Halika kapatid, sabi ko, samahan mo ako magdasal. Problemado daw siya sa financial eh. Pagkatapos siya magdasal, may tumawag sa kanya. Nagkaroon daw siya ng pera doon, may tumawag daw sa kanya. Ewan ko, sino tumawag sa kanya? May project daw bigla. Oh. Maganda yung panalangin eh. Pag yung isang bagay na hinihiling mo, idadaan mo sa panalangin, ibibigay sa'yo ng Diyos yan eh. Eh kung talagang mukha kang pera, hindi siya ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Pero kung talagang nangangailangan ka, kung hindi man ibigay sa'yo ng Diyos yung kayamanan na yan, kayamanan naman sa pag-ibigay niya sa'yo, tanggapin mo pa rin. Magpasalamat ka pa rin. Huwag ka maghangad ng sobra-sobra. Or huwag ka maghangad ng malabis. Ayaw ng Diyos yan. Masarap yung mabuhay ka na buo yung puso't pagmamahal mo sa Diyos. Diba? Hindi mo kailangan makipag-away sa iyong nalalaman. Hindi mo kailangan sitahin yung ibang kapwa mo. Unahin mo muna sarili mong bakuran, linisin. At baka hindi mo nakikita yung sarili mong puwing. Mahirap yung mali na nga ginagawa mo, naguhugas kamay ka pa. Pakilala ka pang Philippine Benevolent Missionary ka, Association, tapos langulang ka sa alak. Naninigarilyo ka. Tapos mangkukulam ka pa, nanggagayuma ka pa, ano ka ba? Tapos manipulado ka pang tao, hindi sa amin tatalab yan dito. Hindi mo kailangan questionin kung sino yung nagbigay ng kaalaman. At hindi mo ko kailangan tanungin dahil tao ka lang dito sa mundong ito. Ha? Na nabigyan ng kaalaman. Ang dapat mong gawin, tumulong ka sa kapwa mo. Hindi yung ginagawa mong paninira sa kapwa mo, paninita. Anong gusto mong gawin ng kapwa mo? Gayahin nila yung ugali mo, naninigarilyo, umiinom ng alak. Ha? Magpakasama sila ayon sa kalooban mo. Ang sinusunod kasi na tao, kalooban ng Diyos, ayaw na nila mapunta doon sa ganyang gawain. Nanuya na sila. So yung nanuya, sawang-sawa na sila sa ganyan. Gusto nilang humaba naman buhay nila at nang makita nila yung mga apo nila sa tuhod. Yan ang katotohanan, tsaka yung masusunod nilang henerasyon. Di ba mas masarap yung ganun mga anak na kayo ay nabubuhay na may mabuting gawain? Magpakabuti kayo. Huwag kayo yung mabuti lang sa salita pero sa gawa hindi naman tugma. Pangit yun. Kita nyo yung mga nanlait sa akin. Pangit daw ako. Okay lang yun, maging pangit ako. Aminado naman ako, pangit ako eh. Yang hiya naman ako sa inyo mga feeling mo, mga magaganda yung mga itsura nyo. Mga dagway ninyo ha. Mga mukha ninyo. Kala mo sino mga gwapo at maganda kung makapalait kayo sa akin. Ang yayaman ng lahi ninyo. Nung tinignan ko yung mga background ninyo, kala nyo, ay nako, ayoko lang magsalita, sa totoo lang. Mahirap yung manlalait ka ng kapwa mo tapos hindi mo pala kilala buong pagkatao. Ha? Mahirap yun. Mas masarap yung magmahal ka at makinig ka sa mensahe niyan. Baka yan nang nagmimensahe niya makatulong pa sa buhay mo. Inspirasyon. Kasi lahat ng mensahe ko dito, totoo yan eh. Totoo yan. Walang halong palabok yan. Walang kagaya niya na sweet words na minatamis para lang magustuhan nyo. Di na kailangan pa. Whether you like it or not, wala akong pakialam. Basta ako sinabi ko, pag ginawa mo yon, good luck. Nagtagumpay ka dahil umasenso ka. Pag hindi mo ginawa yon at minalas ka, problema mo na yon. Good luck pa rin sa'yo. Diba? Pag may nagbibigay ng mensahe, magpasalamat ka. Dahil kahit pa paano, nabibigyan ka pa ng paalala. Diba? Hindi yung pakikialaman mo yung kapwa mo na wala nang ginagawa. Hindi ako mahilig makialam ng kapwa ko. Depende na lang kung unahan ako. Ay talaga namang gambalain ko rin sila. Sa dami mong ginawang account, hindi ka pa ba nagsawa? Villanueva. Yan si Rod Villanueva, ang daming ginagawang account niyan. Palit-palit yung account niya, ganyan yung ginagawa niya.
Hindi siya makontento sa sa sarili niyang nalalaman. Gusto niya higitan yung Diyos na hindi naman niya mahigitan. Tayo sa mundo, hindi natin kailangan pantayan yung Diyos kasi Diyos yan eh. Okay na tayo dito, yung mabubuhay tayo ng kumakain, natutulog, walang panganib, walang sakit. Okay na yun, di ba? Hindi na yung kailangan mo pang siraan yung programa ng Diyos. Alam niyo po ba yung panahon ng mga propeta is marami rin sa kanilang bumabatikos dahil sa pagiging matuwid nila? What more pa kaya ako ngayon na nagbibigay lang ako sa inyo ng mensahe, galit na kayo? Halos kulang na lang patayin nyo sa live yung nagmimensahe. Ha? Tapos pagka napipikon kayo pag binablock kayo. Kaya nga ginilika yung blacklist para yan sa mga mas pasaway. No? So binabati ko po muna lahat bago ko makalimutan. Good morning. Laging umaga sa atin, walang gabi. Yan. So batiin natin lahat ha. Kung sino-sino kayo. So binabati ko pala si Ramela Sibugan, no? Yan sa mga nanonood. Diosdado Patak at saka Danilo Perez, Reynaldo Canuy, Maria Teresa Jamilon, Greg Corpus, Antonio Lasala Jr., Emeline Ongkoy, Gusba JL, no? So mapagpalang umaga sa ating lahat, binabati ko kayo. Kahit yung iba hindi nagko-comment sa akin, nababasa ko yung mga mukha nyo at pangalan nyo. Nakikita ko naman yan kung sino-sino yung nanonood. Yan. So, lagi po ninyong pagariin sa puso nyo yung pagmamahal, pag-unawa. Tanggalin po ninyo yung inggit. Kasi yung inggit pumapatay sa pangarap ng tao eh. Yung inggit yung pinagmumulan ng gulo. Gusto niya siya yung magaling, gusto niya siya magaling. Ikaw gusto mo ikaw pala yung pinakamagaling, di kumuha ka na samahan mo, doon ka magyabang. Hindi yung pumapasok ka ng ibang organisasyon, sisirain mo yung programa nila. Kasi gusto mong maghari ang kademonyuhan mo. Itong programa ito ng Diyos at organisasyon ito ng Diyos na hindi kayang tibagin ng demonyo. Tandaan mo yan. Kasi ang Diyos na yan, na sinasabi ko, na anak niya mismo, nanana sa organisasyon na yan. Hindi mo nga kilala yun. O hindi mo kilala yun. Posible makilala mo yun. So, binabati ko rin po si Nita L. Sumayaw. Good morning sa ating lahat. Yan. Pasensya na po kayo sa aking kakulitan at sa boses ko na high and low. Yan. Kasi ang boss natin, high and low yan eh. Pabago-bago yan. Because of emotion. Hindi ba't pag tayo napagsabihan tayo minsan na masakit na salita, nagdiramdam na tayo? Makakapagsalita rin tayo na di maganda? Totoo naman yun. Kasi, alangan naman itatanggi natin yun. Yun naman ang katotohanan. Mahirap naman yung sasabihin mo na, okay ka lang, kapag may nagsalita sa'yo ng hindi maganda, okay lang, hindi. Hindi pare-pares ugali ng tao. Ako, aminado ko sa sarili ko, pag umabuso yung tao sa pananalita, hindi ako nakikipag-away. Pinapahanap ko yun, tapos pinababaon ko sa lupa. Ganun ugali ko. Para less stress. Bakit pa kita buhayin kung salbahe ka naman, di ba? Oo, papahanap kita, tapos sabi ko, pag nakita nyo, baon nyo sa lupa. Yun, totoo yun. Sino ka naman para katakutan kita? Hindi ako takot sa mga masasamang tao na kagaya nyo. Kung akala nyo kayo pinakamasama sa buong mundo, nagkakamali kayo. Dahil ang tunay na masama, hindi nyo nakikilala. Dahil ang nakikilala nyo lang, yung sarili lang ninyo. Akala nyo kayo na yung pinakasiga sa buong mundo? Hindi. Alam nyo, sa spiritual, dalawa yung atake dyan. Physical at spiritual. Pag hindi ka nila kayang pabagsakin sa social media, imamanipulation nila yung mga taong nasa paligid mo. May nakikita nga ako dyan taga ibang bansa. Sinusulsulan nyo yung babae. Oo. Kaya chinat ko dun huwag mo sulsulan yung kapwa mo na umanib sa'yo. Hayaan mo silang magkaroon ng kalayaan. Hindi ka naman si Satanas para taga-sulsul. Taga-sulsul So, binabati ko rin po ng mga pagpalang umaga si Vicinta Navarrete, no, taga Palawan, at si Bembot Kabilin, at saka si Pebe Teres, no. So, good morning sa ating lahat, no. Yan, simple lang tayo. Kasi, pag hindi ako nakaayos kasi, nilalait nila ako Gusto nila makita lahat ng kasuotan ko, bongga, at saka magarbo.
hindi naman kailangan talaga na magarbo ka. Kasi sa bahay ka nang nagpuyo, kailangan simple ka lang. Ako kasi hindi ako kagaya nila, mayabang eh. Kala mo may mga narating sabi, wala naman. So binabati ko po pala si General Tony Merioles ng Mindanao Command, no? Yan, isa yan sa aking mga trustee, no? Na taga Mindanao po yan, si General Tony Merioles. Sa mga gusto pong maging sa kanya, member sa Mindanao Chapter Command, punta kayo sa kanya, ha? Ganun lang po yan. Kasi ako, simple lang ang buhay natin mga anak eh. Gumawa ka ng mabuti, huwag ka maloko ng kapwa mo, nangahaba yung buhay mo. Kung nakaranas ka ng sakit sa kabilang tao or ibang tao, huwag mong gawin sa kapwa mo. Kasi, pag ginawa mo yun, parang sumpa yan eh. Hindi na matatapos yung gaganti rin yung isa, gaganti din yung isa. Hindi na matapos yan. Diba? Kailangan ipag-ariin natin sa puso natin yung pagmamahal. Diba? Ngayon kasi, di kasi ako nag-aayos guys eh. Kaya sabi nila, pangit daw ako. Nakita nila kasi yung mukha ko mukhang bagong gising. Hindi kasi ako nag-aayos-ayos. Gusto kasi nila pag nagla-live ako, dato yung galawan. Hindi naman ako mayabang kagaya nila. Simple lang ako. Hindi na kailangan pumorma pa. Kailangan pa ba pumorma? Hindi na kailangan. Masarap yung mabuhay ka na simple lang. Hindi na kailangan yung puro yabang sa sarili. Anin mo yung kayabangan kung kapahama ka naman mangyayari sa'yo, di ba? Masarap pa yung mabuhay ka ng simple ka lang, di ba? Na wala kang yabang sa sarili mo. Ako kasi, simple lang ugali ko. Hindi ko kailangan magporma-porma talaga. Pero dahil sa panlabas kasi natin na na hindi nag-aayos, yung mukhang gusgusin sa live, ganun kanila husgahan simula sa mata. Minamata-mata ka nila. Na mas gwapo ba yan si Lolo Adriano de Los? Si Raulo ka pala, tatay ko binabanggit mo, bobo ka pala eh. Di ba? Yun ang mahirap sa kanila. Di ba? Nilalait-lait ka nila, di nila lang tatay mo pala yung binabanggit. Tatay, di ba? Tatay mo pala yung binabanggit nila. Sarap masabihan ng di rin maganda, di ba? Kasi wag nyo sa akin gawin na hindi ko rin sa inyo balik. Hindi kasi tayo pumuporma eh, kasi mukha daw tayong adik, mukha daw. Grabe naman kayo. Teka lang Grabe kasi ka-judgmental yung mga tao na yan. Pag hindi ka nag-ayos, adik ka daw. Pag nag-ayos ka naman, sasabihin nila, mayabang ka. Grabe talaga yung mga tao ngayon, no? Grabe ba? Kakul ba? Hindi nyo lang gayahin yung mga simple lang, di ba? Kasi ako, nilalait nyo ako. Sabi nyo sa akin, mas gwapo pa sa akin yung tatay ko. Ang ama, ang ama at ang anak, iisa lang. Hindi na kailangan pag-awayin pa. Dahil ang ama at anak, hindi naman nag-aaway yan. Kayo lang ang gugulo sa samahan. Mga walang alam. Ang alam nyo lang, magpakalat ng chismis. Diba? Ako, laitin nyo ako, kala nyo kung sino kayong napakagwapo at maganda. Pag nilalait mo yung kapwa mo, nilalait mo yung Diyos na lumikha sa kanya. Masama yan, kapatid. Wag mong gagawin yan, wag. Diba? Parurusahan ka ng puong may kapal. Masarap yung mabubuhay ka ng simple lang, di ba? Ngayon, nag-aayos kasi ako kasi pangit daw tayo, pre. Grabe makapang-like yung mga basher natin, no? Grabe talaga makapang-like sila. Kala mo, napaka-ganda ng lahi nila. Kala mo, ang yayaman nila. Nung tignan ko yung mga itsura nila sa social media, ay grabe naman. Mukha sila mga trapo doon sa kubita na ginong pambasahan. Alam mo, sa totoo lang, kahit pangit ako, okay lang. Kaysa naman sa kagaya ninyo, no, nagpipiling maganda, pangit naman ang ugali, di ba? Alam mo, ang tunay na kagwapuan, hindi naman nakita sa palabas na anyo yan. Alam nyo kung saan nakikita yan, dito sa damdamin at puso natin, at saka sa pag-uugali. Yan ang tunay na kagandahan at kagwapuhan, hindi sa palabas anyo. Kahit ako pang pinakapangit sa buong mundo, mahal ako ng ama ko. Hindi ako sinasabihan ng ganyan. Hindi ako inuusgahan na gaya sa ginagawa ninyo. Ano pa ba? Pakita ko.
Kasi ang tao ngayon, napaka-judgmental eh. Pag nakikita ka nilang hindi ka nagayos, akala nila, gusgusin ka. Anong oras na ba? Akala kasi nila, porque hindi ka nagayos, eh akala mo kung sino na sila. Totally, dalawa-dalawa relo ko, isang Rolex, no? Oh. Rolex ang relo ko, isang gold Rolex, no? White gold Rolex, no? Oh, isa pa ito. Mamahalin din tong relo ko. Hindi kasi ako mayabang kagaya ninyo na panglabas kayo masyado nakabase. Kaya na sinasabi ko sa inyo, magaling kayo manghusga, hindi pala ninyo kilala yung hinuhusgahan ninyo. Delikado pala pag manghusga ka kasi ikaw wala ka palang ibubuga. Masarap na lang yung mabuhay kang simple. Kaya ako sabi ko, hindi na baling hindi ka gwapo. Kaya ito paalala ko sa mga hindi gwapo ha. Okay lang kahit mga pangit tayo. Dahil ang tunay na kagwapuhan dito sa ating puso't sa puso makikita at saka sa ating pag-uugali. Yan ang tunay na kagwapuhan. Hindi sa mga materialis or forma na ito. Dahil pinanganak tayong hubad. Walang mga damit, walang mga saplot, walang mga mamahalin na ganito. Lahat ito, walang kwenta ito. Ito is panandalian lamang. Tandaan nyo yan. Kahit ito, tinatapon ko lang to sa labas. Nakailang tablet na nga ako, pinagtatapon ko yung tablet eh. Ganyan ako kagalante. Hindi ako kagaya sa inyo na puro pandalait ang ginagawa nyo sa akin. Tapos hindi naman pala kayo, alam mo naman mayaman ng mga angkan pinagmulan ninyo, hindi naman pala. Grabe. So sa darating na birthday ko, invited po yung mga gusto pong makapunta sa aking karawan, no? Invited ko po kayo at sana makarating po kayo next year, no? Doon lang naman yan sa mga matitino. Yung mga hindi matino, wag na kayo sumama ha. Baka mapaaway lang kayo. Yan ang sasabi ko sa inyo eh. Oh. Alam nyo, lahat ng programa dyan, mula yan sa Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat kayo makatamasa ng ginhawa, saya. Ayaw ko ng malungkot. Kasi tapos na kayo dyan eh. Hindi ba't nung programa natin ang saya-saya ninyo? What more pa kaya pag magawa niyo yung programa ng Diyos ay napakaganda? Wala na kayong babayaran ng tubig kuryente, libre na. Mantusawa kayo mag-swimming doon sa malaking swimming pool. Bahala kayo mag-swimming doon. O, tapos, doon po sa mga hindi pa po member sa aming sama na hindi pa po nakapag-rehistro sa Alpha Royal Golden Military Legion, tsaka sa Divine God Benevolent Missionary International, magparehistro na po kayo. Meron po ako dyan na nilagay na contact number dyan po sa ating dalawang logo. Nandiyan po si General Kapatid, kapatid na General na Daniel para i-assist po kayo. Maging polite po kayo ha, maging respetado kayo kasi kung respetado kayo, re-respetuhin din namin kayo. Pero kung hindi kayo polite, mag-isip-isip kayo at baka kayo'y makarma, no? Simple lang ang buhay natin. Hindi naman kailangan magarbo. Alam mo, sa totoo lang, mas masaya pa yung simple ka lang na manamit. Kasi namimiss ko kayong probinsya. Alam mo bakit? Sa probinsya doon, pagka pupunta ka ng probinsya, simple ang damit mo. Mabuhay ka lang doon, na libre ang pagkain mo, wala kang binabayar. Di ba? Ang sarap doon. Aanin mo yung mga makamundong bagay. Ginto, pera, pag nilunok mo ba sa tingin mo haba buhay mo, baka ma-hospital ka pa nga. Kasi nga, upirahan ka pa. Delikado, di ba? Yan. So, binalik ko muna yung mga yon. So, masarap talaga mga anak na mabuhay ka ng simple lang. Hayaan nyo yung mga taong nanghuhusga sa atin na hindi tayo lubos kilala. Pagdating ng panahon, mapahiya yan sila na mga nagpipiling magagaling, mga nagpipiling may alam, kahit wala namang alam. Mga nagpapanggap na kilala namin si ganito, kilala namin sa ganyan, kahit wala naman talaga silang kakilala. Lahat na lang kakilala nila, pati si Satanas, buti nakakilala rin kayo. Kasi pangit ugali ninyo eh. Kung mabuti kayo, hindi kayo maggagaganyan ng mga salita ninyo, parang squatter area. Maging mabuti kayo dahil hindi kayo pinanganak dito na yung ugali nyo patapon. Pinanganak kayo dito nang wala kayong mga dungis. Kaya magpakalinis kayo. Kaya nga sinabi nga ng Diyos, no,
Inialay ko ang buhay ko sa sanlibutan na ito. Nung inialay niya yung buhay niya sa sanlibutan, gumawa ulit kayo ng kasalanan. Kasi alam niyo bakit? Gusto niya kasi yung gawain yung ganyan eh. Gawa ng kasalanan. Tapos sasabihin nila, Panginoon, patawarin niyo po kami. Tapos pag pinatawad, gagawa na naman ulit. Eh, di ba panggagago yun? Kung mahal nyo ang Diyos, hindi kayo gagawa ng masama. Hindi kayo yung ganun ng ugali na parang wala kayong pinag-aralan sa spiritual. Nasabihin ninyo, kilala nyo ang spiritual division, pakilala kang PBMA, tapos lango-lango ka sa alak at saka sa sigarilyo, sugapa ka. Tapos sasabihin mo hindi ka nakipag-away. Di pakikipag-away yung ginagawa mo sa akin social media. Sinisita mo ako sa mga binababa ko sa tao na aral, na libre man yun, wala namang bayad yun. Sitayin mo yung sarili mo kasi bakit? Wala ka pang ginawang mabuti. 100% tinignan ko yun sa The Book of Life. Hindi mo nakikita yung libro ko kasi ako lang nakakabasa yun eh. Dahil kung mabuti kang tao, hindi ganyan yung ugali mo, patapon. Ipakita mo yung mabuti ka. Hindi yung mga bagay na ikasisira ng kapwa mo yung ginagawa mo. Mahirap magpakilala na isa kang PBMA kung masama naman ang ginagawa mo. Doon sa mga nagpapanggap-panggap naman dyan, na kilala nila ako, sasabihin nila kilala namin siya sa mabuti lang na makikita, kahit naman mabuti ang nakikita ninyo, masama pa rin sa paningin ninyo. Kasi hindi naman talaga mabuti ang gusto nilang makita sa iyo eh. Ang gusto makita ng mga unghang na yan, yung kung paano kanila pasunurin, i-manipulate. Yan ang katotohanan. Kasi kahit makita nila nang gagamot ka, hindi yan maniwala sa iyo. Kasi gusto nila utuin ka, pasunurin ka. Eh, hindi tayo ganyan na tao kagaya sa kanila na mga sungay, utok-tok na malademonyo. Tayo dito ay totoo. So, binabati ko rin po pala lahat ng mga kapatid nating Muslim sa mga sakop ng mundo o sa mga dako ng mundo. Pasensya na kayo sa pagtatagalog kaya di man tayo tuwid. No? Binabati ko muna kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating pagkakaisa ay lagi natin pagariin ang pagmamahalan sa ating puso't isipan. Lagi po yan. Ha? Kaya ako sa buong buhay ko, hindi ko kailangan mag-ayos, hindi ko kailangan magporma-porma. Kasi una sa lahat, ipinanganak tayo, hindi naman tayo ganoon na tao, na klase. Hindi tayo materialistic na tao. Tayo ay nabubuhay sa spiritual na kahit ano lang naman ang irigalo sa atin, masaya na tayo. Yan. Simple things na gift, napakalaking happiness na sa akin yan. Oh. Yung nagregalo sa akin ng ubas, hanggang ngayon hindi ko pa naubos. Teka lang hanapin ko. Yan. Ang tunay na kayamanan, yung pagkain, hindi yung mga ginto na hindi naman nalulunok. Ayun o, grapes. Nakita nyo ba? Hindi nyo nakita dyan. Ubas. Matagal na sa rep, hindi ko pa nakain kasi busy ako sa gawain sa spiritual. Alam nyo ba, masarap sa buhay na gagawa ka ng maganda sa kapwa mo. Naku, lumalabas ako ng bahay ko. Kukwento ko sa inyo yan, ha? Hindi ako pumuporma. Pag may nakikita ko na mamalimos dyan, sabi ko doon sa matanda, Nay, dyan ka lang ha, huwag kang alis. May bibigay ako sa'yo. Hindi sabi ko sa matanda yan, hindi siya alis doon. Alam mo, nahawa ko doon sa matanda yun eh. Minsan nakita ko yun doon sa Pampanga sa Daog. Wala siyang saplot, nakikita lahat yung ano niya, dibdib niya, lahat nakikita. Punta ako ng bilihan ng mga damit. Binilang ko siya ng damit pang taas tsaka pang baba. Tapos sabi ko, Nay, diyan ka ulit ha, may babalikan kita, sabi ko. Bili ako ng pagkain, binigay ko sa kanya. Yun ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Ha? Yun yung hindi kayang sukulian ng kayamanan dito sa mundo, yung mabuting gawa. Pero kung ikaw nag-spiritual ka, puro yabang ka lang sa sarili mo, puro sigarilyo alak, tapos hindi ka naman tumutulong sa kapwa mo, batukan kita eh. Rod Villanueva,
Alam mo, sa buong buhay ko, hindi ako takot sa mga mamamatay tao eh. Alam mo bakit? Hindi ako natatakot sa ganun. Sila nga natatakot sa akin eh. Titig ko pa nga lang, ayaw na nga nila makita eh. Paano pa kaya pag kumilos ako? Makita ka ng leon, lapain ka. So binabati ko po pala si Fernando Alhas. No? King Fernando Alhas. Yan. Kasi nakita ko, binabati ka ni King Eddie Igonya. So mapagpalang umaga po pala kay King Eddie Igonya, ng founder ng 144 Chosen People, no? Na kanyang samahan. Napakaganda ng mensahe. Nanonood din ako diyan. Ganda ng mensahe niya, good na good. So i-follow nyo rin 'yon, mabait yung tao na 'yon. So tuloy sa mensahe. Alam nyo, ang pag-spiritual, hindi yan hinahaluan ng kagaguhan, kabastusan, kalukuhan. Pag nag-spiritual ka, full control ka dapat. Discipline. Ha? Lahat ng bawal, itapon mo na. Lahat ng ayaw ng Diyos, itapon mo na. Hindi na baling may diferensya sa katawan mo, na paika-ika ka. Huwag ka na magbisyo ng alak o sigarilyo. Dahil, ang programa ng Diyos ay pang kalusugan, pang good health, hindi pang bad health. Ha? Ay sabihin yung bad health sa Tagalog, hindi nakakasama ng kalusugan. Walang tinuro ang Diyos na manigarilyo ka, uminom ka ng alak, at higit sa lahat, walang tinuro ang Diyos, no? Na manloko ka ng kapwa at magpayo ng mali sa kapwa. No? Walang tinuro ang Diyos na ganyan. Kaya ako sa buong buhay ko, makikilala mo yung tao. Sa una, sinasakyan-sakyan ka pa niyan. Bandang huli, mag-iiba yung mensahe niyan. Hindi na mensahe mo yung sinasabi niya, mensahe na pala nila. Pag ganyan, nang nakita ninyo, tapikin nyo na kagad. Walang ginanyan sa amin si Divine at si Lola Adriano na mensahe tungkol sa mga kayamanan dito. Hindi kami pinamulat sa material na bagay, kundi sa aral lang mabuti. Kung paano maging mabuting tao sa kapwa. Kasi spiritual usapan natin eh. Spiritual means andyan yung pagpapakabuting tao. Kasi hindi ka pwede maging isang successful na tao pag di puta ang ugali mo. Ganun talaga yun. Sabi niyo, di puta, yung ugali mo, bastos. Yan ang kaulugan ng di puta. Kasi binabastos mo yung ugali mo, tapos sabihin mo, di ba, nag-aaral ka ng divine words pa naman kaya, ayusin mo yung ugali mo. Kaya minsan tayo makakapagsalita tayo na di maganda kasi di rin tayo perfecto eh. Yun ang totoo. Kaya di ba sabi ko sa inyo, ako, founder ninyo, pwede rin ako magkamali. Ha? Kasi minsan pag magalit ako, talagang ultimatum, pag ginawa mo isang bagay na yan, tatamaan ka. Pero pag gumawa ka ng mabuti sa akin, bibigyan pa kita ng reward. Ganon yung ugali ko. Hindi ko ugali na itolerate yung mali na gawain. Ang sa akin, ang mabuti, yung gumagawa ng mabuti. Ang masama ay dapat putulin ng sungay. Ganon. Bakit? Ang Diyos ba, pagka pumarusa sa tao, or sa mang nilalang, masama ba siya nun? Hindi. Ang Diyos marunong pumarusa at magalit. Hindi nangangahulugan na siya ay masamang nilalang o masamang Diyos. Siya ay makatarungan sapagkat pinarurusahan niya yung masasamang tao para kayong mabubuti, hindi kayo madamay sa kabulukan ng ugali nila. Kita mo si Satanas. Sinubukan niyang pasukin isipan ninyo, nagtagumpay nga siya. Diba? Pero yung iba, hindi niya napagtagumpayan. Kasi niyakap nila itong mensahe ng Diyos na hindi sila magpasaklaw sa kapangyarihan ng demonyo na nagsusulsul sa kanila ng gumawa ng masama o mali. Ang sabi nga ni Satanas pag kayo matuo dyan, kaya hindi totoo yan ng Diyos na makapare sa lahat. Ang tuuhan ninyo yung mga bisyo nyo na pag-inom ng alak, paninigarilyo, panluloko ng kapwa, pagpapakunwari, pangpapaikot ng kausap, panluloko. Yan ang gusto ng demonyo na paniwalaan ninyo, yung gawain niya na ganun mga masasama. Ayaw niyang paniwalain kayo sa tunay na Diyos na nagbigay sa inyo ng kaalaman at buhay
na magpaginhawa sa buhay nyo. Yun ang katotohanan. So yun po, mapagpalang sa atin ulit. So binabati ko rin si Lucky Pataytay. Binabati ko yung buong family mo, Lucky Pataytay. Yun ang bataan, yung buutan ka, yung bataan niya. Sige pag study ng Bible. Mayo yan. Tandaan nyo anak pag nag-aral ka ng isang banal na salita, yan ay para baguhin yung sarili nyo. Hindi para gamitin pang yurak ng ibang paniniwala. Tatanim nyo sa puso't isipan nyo So binabati ko rin po si Joniel Lupitania Flores. Yan. So good morning sa atin lahat. Don't forget to like at i-share itong message ko na ito para lahat po ng tao is makarating sa kanila itong mensahe ko na ito. No? At saka yung sinasabi ko sa inyo, walang nakakaalam ng buong pangalan ng titik ng mga kahulugan niyan kundi ako lamang. Simula sa pangalan kong Adriano, simula sa pangalan kong Ruben, simula sa pangalan kong Captain Capoljuri at Huge Tubar, walang nakakaalam niyan kundi ako lamang. Yung mga nickname ko na yan, na bawat titik ng letra, hindi naman Rico ang pangalan ko. Ang pangalan ko Ruben, at bawat letra niyan, may meaning yan. Ang nakakaalam lang niyan, ang spiritual division na sarili lamang niya. Hindi kahit sino-sino man lang, no? Bukod pa yung doon sa tinatawag na code, Yun lang ang alam nyo, yung code. Pero yung titik na bawat letra, hindi nyo alam yun. Kasi hindi namin binigay yun kung kani-kanino. Tanging sa amin lamang yun. Dahil kami nakakakilala sa sarili namin. Yan po ang katotohanan. So, mapagpalang umaga.